let's just first soak in the presence of God. Let us immerse ourselves into the presence of God. Sama-sama po tayo magpakalunod sa presensya ng ating Panginoon. Sa kailaliman ng iyong presensya, nais po naming manatili, Panginoon. We just want to stay here. Ito po ay oras ng pamamahinga, oras ng pag-aaral, oras upang maranasan po natin ang kakaibang pagkilos ng Panginoon. Pakalmahin mo po ang bawat puso ng mga taong nanonood ngayon. May we feel comfort in your presence right this very moment. Hallelujah. Let us invite the power and the presence of the Holy Spirit once again. You are welcome. You are welcome, Holy Spirit. Come and feel your place in our hearts. As we worship, build your throne. Build your throne, Lord. Hayaan mo po na sa pusong ito ay wala ka pong ibang kahati, Panginoon. No rival in the throne of our hearts. Nais po namin kayo lang po ang mailuklok sa pusong ito. Nais po namin na kayo lamang po ang sumakop sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. We humble ourselves before you. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. And we always acknowledge, Lord, the truth that apart from you, we are nothing. We can do nothing. Kaya, Lord, hinihiling po namin ang patuloy mong pagsama sa amin pong kalagitnaan. Hinihiling po namin ang iyong kalapitan na maranasan ng bawat isa. Lord, malaya po kayong kumilos. Malaya po kayo, Panginoon, na magpakahayag. Nais po namin, Panginoon, na sa araw po na ito, patuloy po naming maranasan ang kilabot ng iyong presensya. Nais po namin, Panginoon, we desire more of you. More of your power, more of your anointing, and more of your presence. Let that anointing that breaks the yokes and wiles of the enemy be manifested today in the name of Jesus. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong nanonood po ngayon na hindi aksidente kung bakit nandito ngayon. Tinataas ko po ang kanilang mga buhay. Nakikita mo ang kanilang mga pangangailangan. Nakikita mo ang lahat ng iyak ng kanilang mga puso. And I pray, Lord, Psalm 37 verse 4, delight yourselves unto me, and I will give you the desires of your heart. Panginoon, nais po naming lumapit sa iyo. Nagpapakumbaba po kami. We just want to delight ourselves unto you. We want to please you, Lord. Nais po namin kayong bigyan ng kaluguran. And as we delight ourselves, Lord, lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, sabi mo, pangako mo yon, Panginoon, that you will give the desires of our hearts. Ano man ang ninanasa
ng puso ng bawat isang naririto, habang nilalapit namin ang aming mga sarili sa iyo, habang binibigyan ka namin ng kaluguran, naniniwala po ako na walang bagay na hindi mo kayang gawin. Lahat ay posible, lahat ay madali sa iyo, Panginoon. Kaya kung sila man po ay nananalangin ng kagalingan, sila ay nananalangin ng pagpapala, sila ay nananalangin ng financial breakthrough, sila ay nananalangin ng kapayapaan, Lord, ibigay mo po ito sa kanila. Ibigay mo po, Panginoon, because this is your words. Ito po ay pangako mo, Panginoon. We just want to please you. We just want to delight ourselves unto you, Lord. Hallelujah. Kaya naniniwala po ako, Panginoon, na ang mga panalangin ng mga taong ito ay patuloy mo pong tutuparin at magkakaroon po ng kaganapan. Hindi dahil mabuti po kami, Panginoon. Alam po namin sa aming mga sarili na may mga nagagawa po kaming mga pagkakamali. It's not because we are good, but because you are good, Lord. Because you are faithful po sa iyong mga pangako. Ito po ay patungkol sa iyo sapagkat hindi ka nagbabago. Sapagkat ikaw ay Diyos na palaging nandyan. At ikaw ang Diyos na nangako na hindi mo kami iiwan at hindi mo po kami pababayaan. Kaya, Panginoon, sa umaga pong ito, nais po naming taglayin, Panginoon, yung pinag-aralan po namin kagabi. We just want to walk with you, Lord. All the days of our lives, nais po naming lumakad sa mundong ito, nakasama ka, Panginoon. Nais po namin, Lord, samahan mo po kami. Ayaw po naming magkamali ng desisyon. Ayaw po naming magkaroon po, Panginoon, ng kaguluhan sa amin. Kaya, Lord, mangialam ka. Mangialam po kayo sa mga taong ito. Pakialaman mo ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang bawat relasyon, ang kanilang puso. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, alam ko po na may mga ilan dito na gumising ngayong umagang ito na may mabigat na daladala. May mga first-timers ngayon na nandito na maraming mga katanungan sa kanilang isipan. Ang panalangin ko, katagpuin mo po sila. Hindi po kami pumapayag na lalabas kami sa live stream na ito na ganun pa rin yung buhay namin. Nais ko po, Panginoon, nais po naming lahat, we desire to have a genuine encounter with you, Lord, today. Genuine encounter. Malaya po kayong kumilos, Panginoon. Buksan mo ang durungawan ng kalangitan. Ibuhos sa aming lahat ang iyong mayamang pagpapala. Balutan mo kami lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Purify our hearts, Lord. Purify everything in us. Consecrate your people, O God. Maraming salamat, Lord, for this wonderful day. Maraming salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka po namin. Ikaw ang tunay na saysay at kahulugan ng aming mga buhay. Ikaw lamang ang magbibigay sa amin ng katagumpayan sa bawat araw. Kaya Lord, mainam po namin pinagkakatiwala sa pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Lord, sa aming pagtataas ng kamay, ito po ay palatandaan na sinusuko namin ang aming mga buhay sa iyo. Na ikaw lamang, Panginoon, ang nais namin na mag-control ng buhay na ito. Bless these hands, Lord. At lahat ng hahawakan ng mga kamay na ito ay pagpalain mo. Dumaloy ang kapayapaan, kagalahan at pagpapala. Lord, use these hands to glorify your name. Use these hands to reach out many more people, Lord God, na manunumbalik sa iyo. Salamat, salamat, salamat. Sa araw po na ito, inaangkin po namin ng katagumpayan. I rebuke the works and plans of the enemy. I rebuke you, Satan, and all your cohorts. I command you to go back to hell where you belong. Wala kang karapatan sa buhay ng bawat isang anak ng Diyos. Wala kang karapatan upang manggulo.
I bind you. I bind you, strong man. I cancel your power. I rebuke you and I paralyze all the works of the enemy upon the lives of these people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita, whatever we bind on earth will be bound in heaven. And whatever we loose on earth will be loosened in heaven. Panginoon, we bind the spirit of darkness sa aming buhay, sa aming pamilya. And Lord, we just let loose. We just let loose, pakawalan mo, Panginoon, ang mga pagpapala mula sa kalangitan at ibuhos sa iyong mga tapat na anak na sumusunod, naglilingkod, at nagmamahal po sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataon pong ito. Hindi ka po bumitaw sa amin. Hindi ka bumitaw, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat. Maghari ka, Panginoon, ngayon at magpakailanman. And I declare that 2026 is the year of our abundant harvest. Hindi lamang po ito harvest ng mga pagpapala, pero harvest ng maraming mga kaluluwa na babalik sa iyo, na nakikilalanin ka, Panginoon. Hallelujah! Bilang Diyos sa tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Maraming mga tao ang manunumbalik sa iyo. Maraming mga tao ang mababago ang buhay. Maraming tao ang mabibless, Lord, because you will encounter them more than ever before. In Jesus' name. We thank you, Lord. Gamitin mo lamang po ako upang maging daloy na yung pagpapala. Itago mo po ako sa iyong likuran. Anoint me, Lord. Anoint your message. Gawin mong kakaiba ang live stream na ito sa lahat ng mga napapanood po namin dito sa TikTok. Anoint us. Anoint the hearts of these people. We just want to glorify you today. This is all we ask in prayer. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. Patutog lang po tayo ng isang song bago po tayo dumako sa ating pong devotion. Praise God. Here's Matibay na Sandigan by Spring Worship. Patuloy po nating itap ang ating mga screen. Power tap po tayo. Kahapon, umabot tayo ng 700. To God be the glory. At ngayon po, nais po natin na mas marami pang mga tao ang makasama natin, makapanood ng live. Amen. So tap, share, repost, and add this live to your story. Copy the link and send to your group chats. God bless. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Listen. Higit sa sitwasyon. Alam ko may mga suliranin po tayo, pero higit ang ating Panginoon dyan. Sama-sama natin luwalhatiin ang pangalan, dakilang pangalan ni Jesus. Sa gitna ng bagyo, Yes, Lord. aawitan kita. Amen. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang aming matibay na ang sandigan. matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa Sino po dito ang naniniwala na mabuti ang ating Panginoon? Katapatan ay hanggang sa Amen. God is so good in our lives. Ang biyaya mo, Matibay na sandigan po ang title. ko. Kailan may hindi ako iiwan. Hindi ka iiwan ng Diyos. Higit Amen. sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakila
Matibay na sandigan ko. Matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili Matibay na sandigan. Type mo. mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Itong bridge part po ay galing sa Psalm 121. Psalm 121. Sabi po doon, si Yahweh ang ating tagapagtanggol. Siya ang sasaklolo sa atin. Manggagaling ang tulong ko. Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Tulong ko'y Sa lahat po ng may mga pangangailangan, sa'yo. kung naghahanap po kayo ng tulong, walang ibang makatulong sa iyo, lumapit ka sa Panginoon. Hindi ka niya bibiguin, hindi ka mapapahiya. Sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Amen. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah! Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah! Sa gitna ng bagyo, aawitan This is the prayer of our hearts. sa lungkot at Ano mang sa sitwasyon saya, at pagkakataon, pupurihin sasamba at magpupuri po kami, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, habang nag-aawitan po tayo, I just, naramdaman ko lang po, I just feel in my spirit po, I sense in my spirit na meron po tayong mga bundok ng problema, like pader ng problema, na unti-unti pong naguguho. Yan po ang deklarasyon ko sa araw po na ito. Ano man po ang mga higanting nandyan sa inyong mga harapan, you will overcome it through the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Papagtatagumpayan mo. Thank you, Lord. Hi, Arian Claire. God bless. So, welcome po natin lahat ng mga first-timers. Sino po dito ang sa unang pagkakataon ay nakapanood po ng ating live stream? Can you just type me? Tapos kung saang lugar po kayo nanonood, type me watching from ganito. Me from Tarlac, me from anong place, anong location. Yan, nakakaiyak. Diba? Ramdam natin ang presence ni Lord. Hello, Odette from QC.
Si Arian Claire from La Union, Jeff from Pasay, si Chris B from Pandacan. Good morning, Mimasor. Love Jeng from Caloocan, Gatchley from Caloocan, Cut Meals Corner from Batangas. Amen. Shout out po Kitoles family. Ang dami ulit natin mga first timers. Wow. Si PB from Benguet, RYBNX from Bicol, Sorsogon, Erusa from Japan. Yeah, Bros J from May Kawayan na makikipagkita sa akin sa Sunday. Si Dave from Valenzuela, Midwhite from Apayao, Jean from Bicol, Asile from Bacoor, Jaden from Tarlac, Mai from Ilocos Norte, AJ from Cavite. Wow, AJ ba yun? Dante from Taytay, from Jensen, si Cherry, good morning Rosan, si Joy from San Pablo, Laguna, amen, si Auntie Cecil from Malaysia, hello po Auntie Cecil. Marami din po tayo nanonood dito from other, mga OFWs from abroad. Hello po Lay from Laguna, Nat Salvador from Pangasinan, Jen from Thailand, sa Forever Blessed from La Union, Jo Ngani from Davao Occidental, Mai from Hong Kong, Hizuka from Taiwan, Lenny Palacio from Rizal, Sarah from Nueva Ecija, Fer Jackie from Paco, Manila, Jen from Thailand, amen. Kazin from Manila, Winalyn from Zambales. Okay, sige po, i-welcome natin lahat ng mga first-timers natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Angel from Laguna, of course, si Bert. Hello, Bert. From Batasan Hills, QC. Palakpakan po natin ang lahat ng mga first-timers. Welcome to the family of God. Welcome po sa Heart to Heart community. Welcome po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong paniniwala, ano man ang inyong kinalakihan, belief, principles in life, welcome na welcome kayo dito. Kahit anong religion nyo, pwede po umistambay dito. Sapagkat wala po kaming ibang nais, kundi mas makilala pa ang Panginoon, lumalim sa aming personal na relasyon sa Panginoon, at talagang mabago ang buhay. Kasi walang saysay ang ginagawa natin kung hindi naman natin mai-apply. So mahalaga ang application. Kaya po kung kayo po ay naghahanap ng hello po, Candy, kahit nagwo-work, nanonood pa rin po. Welcome po kayo dito, and kung gusto niyo pong pumasok sa amin pong group chat, kung gusto niyo pong mag-join sa amin pong FB community, pwede po kayo mag-chat sa akin. So just chat me, mag-chat lang din po kayo sa akin sa FB, follow niyo po ako, at mag-subscribe po kayo sa YT channel natin para mabalikan niyo po lahat ng mga previous devotion po natin. Yan. So praise God po, and while you are watching, please stop your screen. Pwede po ba? Request ko lahat tayo mag-share, lahat tayo mag-repost, at i-share nyo sa lahat ng mga friends nyo dito pa sa TikTok. Follow nyo po ako sa FB, Harold Nicolas Cruz. Send ko po doon yung link ng lahat ng mga social media platforms po natin. Yeah, yun, yung pinin po ni Kuya Bert. So thank you po for sharing, thank you for reposting. Maraming salamat po. Yeah, so year of abundant harvest, not just of blessings but also more. Lahat ng mga kaluluwa, maraming mga kaluluwa na manumbalik sa atin pong Panginoon. Amen. Praise God. Maraming salamat. Thank you po for sharing, for reposting, and don't forget to power tap. Okay? Power tap and power share while you are watching po. Then follow me on my social media accounts. Yeah. Praise God. Yan. Maraming salamat po. Blessed morning to all of us. Bunzotil, ingat po sa biyahe. Matibay na sandigan po, yung title kanina. Ayun. Thank you, Bert. Maraming salamat. Yan. So, ngayon po, tayo ay nag-aaral ng Word of God. Kamusta po ang ating devotion? Meron po tayong personal devotion, Bible reading, dahil ang goal po natin ay matapos ang Bible within the year 2026. Tapos, everyday, pinag-aaralan po natin 2 chapters per day kasi isa sa umaga, isa sa gabi. Basta bawat chapter po ng Bible ay i-meditate po natin.
gusto po nating matuto. Kung gusto nating matuto, gusto nating lumalim sa Lord, kailangan nating mag-aral. Okay? So itong ginagawa nating ito, what I'm doing, this is my ministry. Ito po ang ministeryong pinagkatiwala sa akin ni Lord. That is why I want to give my best and excellent service. And we are doing this all for the love of God. Okay? I am doing this voluntarily po. Yeah, so praise God dahil alam ko na maraming mga tao dito sa TikTok na nangangailangan ng salita ng Diyos. And to God be the glory po, since July 28 when we first started our live stream until now, to God be the glory, umabot na po tayo ng 42.1k followers. Palakpakan natin si Lord. Just 5 months. 5 months. Tapos ano pa yun, natigil pa yun ng 3 linggo kasi nawala ng internet. 3 weeks na walang devotion. Pero amen, sa loob po ng 5 buwan, hindi po nagpabaya si Lord. Hindi po nagkulang si Lord. Siya ang nag-provide ng lahat ng mga pangangailangan po natin. Amen? At nandyan siya, gumagamit siya ng mga tao para maging daluyan ng pagpapala sa ating mga buhay. Kaya kung ano man ang iyong pangangailangan, mga kapatid, lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Panginoon. Hindi ka niya bibiguin. Hindi ka niya pagkukulangin. Mararanasan mo more than enough of His provision, of His presence. Amen. Yeah, sa lahat ng mga bago, again, join our community, join our group chat. Okay? Yan. So mamaya po, merong meeting via Zoom. Libre po ito. Lahat pwedeng umattend. Via Zoom ang lahat ng mga intercessors po natin. Kung gusto nyong matutong manalangin, kung gusto nyo na magkaroon po ng strong prayer life, yan, mag-join po kayo mamaya via Zoom, 1 p.m. Okay? 1 p.m. via Zoom. Sino dito ang mga intercessors? Taas kamay. Yung mga nakasali na po. Sino dito yung mga nakasama ng i-train natin sa atin pong community? Taas kamay ng mga intercessors. Yan, sila Mami Jing, si Ate Rosana, si Ate Candy. Yan, praise God. Sila Ria, hello. So, mamaya po, 1 p.m. kita-kits po tayo. Okay? So, mag-join lang kayo sa group chat. Yan, sila Ate Fel. Praise God po kasi ang dami nating mga prayer warriors sa ating GC. Yes. Yeah, kahit ano religion nyo, pwedeng-pwede po. Alam nyo, hindi naman relihiyon ang makapagliligtas po sa atin eh. Ang ating relasyon sa Panginoon. Okay? Sige po, message nyo lang po ako dito sa TikTok tsaka po sa FB Messenger para po kayo ay makapasok sa group chat. Okay. Okay, quiz show. God bless po sa pag-prepare. Pray ka lang sa Lord. Ngayon po, dako na po tayo sa atin pong devotion. And today, January 6, tayo po ngayon ay nasa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Yes po, libre. Sure. Join lang kayo, chat lang kayo sa akin. Okay, so let us start our devotion. Ayan, maganda po yung topic natin ngayon. So, tapos na tayo sa Genesis 1 to 5. Natututo po ba kayo? Natututo po kayo? Yung totoo. Kasi kung hindi kayo natututo, i-stop na natin to. Siyempre, di ba? Kailangan nating matuto. Kaya tayo nandito because we want, di ba, to know more about the Lord. Yan. Kaya masaya ako pag natututo po kayo. Kasi, syempre, sayang naman yung ginagawa natin kung wala tayong natututunan. So, bukod po sa natututo tayo, dapat nag-e-enjoy din tayo. Kasi, masarap naman talagang mag-aral ng salita ng Diyos. Ipag-pray nyo rin po pala ha, mag-a-apply ako mag-e-enroll pala ako sa Bible School this January. Mag-i-inquire po ako for admission. So, lahat ng mga matututunan ko po doon, gusto ko rin pong i-share po sa inyo. So, pag-pray po natin kung paano. Anong mangyayari sa atin this year. Yeah, every day natututo. Amen po.
Praise God. So, tayo po ngayon ay nasa Genesis chapter 6 na. At ngayon po, mga kapatid, ay pag-uusapan natin ang buhay ni Noah. Kasi nakita natin kahapon yung lineage from Adam to Noah. Tapos nakita rin natin doon si Enoch na unang na-rapture. Si Enoch, di ba? Yes, nakakasabi. Amen. So, ngayon naman po, kasi kahit ano ba? Okay po, Mami G. Kaya nakakatuwa din kasi chronological tayo no? Sunod-sunod. Kaya makikita nyo talaga lahat ng mga characters. Yan, makikita nyo talaga yung mga characters. Okay. So, ngayon po ay nasa Genesis chapter 6 na po tayo. At ito po ay patungkol sa buhay ni Noah. At nung great flood na nangyari. Yan. So yeah, it's all about Noah and the flood. Alon. Nasagot ko na ata yun, Sandri, doon sa GC natin, na marami ng tao during that time. Pero ang recorded lang ay si Cain at si Abel. Pero marami na silang naging anak nun. Si Adam and Eve. Yeah, pero ang recorded lang during that time ay yun, si Cain, si Abel, tapos si Seth. Diba? Doon namatay si Abel. Yeah, 7 a.m. and 7 p.m. po. 7 a.m. and 7 p.m. na this 2026. Okay, alam nyo ba na si Noah ay isang drunkard? Manginginom. Diba? Alam mo, kahit pala isang manginginom ay pwedeng gamitin ng Lord. Kaya niyang baguhin ang buhay. Diba? At sa pamamagitan po ni Noah ay naligtas ang kanyang buong sambahayan at nakapagpatuloy po ang humanity dahil in-spare sila ng Panginoon. Sino dito mga manginginom? Handa po ba kayo magpabago sa Diyos? Handa po ba kayo na isuko ang lahat ng mga bisyo natin sa Panginoon? Yeah, just surrender it to God. Alam nyo, marami pong usapin patungkol po sa pag-inom, no? At alam ko na pag-aralan na natin yan one of our devotions about pag-inom. Totoo naman, na sa Bible, walang sinasabi na direct command. Walang direct command na huwag kang uminom ng alak. No? Kasi kailangan paminsan-minsan ng katawan ng alak. Pero ito lang. Ang like ko sinasabi sa mga tao, kung yung gagawin mo ay makakatison. Okay? Kung ang ibang mga tao ay makikita ka sa ginagawa mo at mako-question ng kanilang faith because of what you are doing, might as well or much better na wag na lang po nating gawin. Okay, malakas pala. Yan. Ayun, mga kapatid. So, yun lang. Ganda pa man din ang topic. So, itong si Noah po, nakakatuwa dahil siya ang napili ng ating pong Panginoon. At ang topic po, title ng topic na pag-aaralan po natin ngayon is entitled, When God Decides to Start Again. Yes. Huwag magpapakalasing. Yung hindi mo na makokontrol yung sarili mo. Pero kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, mas maganda na hindi ka nalang uminom ng alak. Kung kaya mong pigilan yung sarili mo. Okay? When God decides to start again. So there comes a moment in Genesis chapter 6 when God draws a line. And ito pong moment na ito, makikita natin dito sa Genesis chapter 6. Lumalawak na po ang humanity. It had multiplied. Pero sa pagdami ng mga tao, lumalawak din ang kasamaan. The wickedness, it grows. While the humanity is multiplying, wickedness is growing as well. So, what began as disobedience in the garden, di ba nagsimula ang kasalanan, ang hindi pagsunod doon sa Garden of Eden through the life of Adam and Eve. So, nagkaroon po ito
It had become a culture of corruption. Nagpatuloy na po sa humanity ang kasamaang ito. Hindi ba nag-flash mga kapatid sa ano? Yan. Nakita niyo po? When God decides to start again. Nakita ba, Bert? Or hindi? Hindi. Okay, wait lang. Ito. Yan, nakita niyo na po. When God decides to start again. Wala pa rin. So, tignan natin mamaya kung may lalabas. Basta yun yung topic, when God decides to start again. When God decides to start again. Hello po. Sino yung pumasok kanina? Hello po, Ate Star. Hello po. Baka nga. When God decides to start again. Okay. So, pero alam niyo po, kahit sa dinami-dami ng mga kasamaan, si Lord, He decided to judge the world, but He also chose to preserve a family. Okay? He decided to judge the world, yet He also chose to preserve a family. Ganun po, ganun po mahabagin ng ating pong Panginoon. He is a gracious and merciful God. Kung tutuusin, pwede naman niyang sirain na lang, 'di ba? Tapusin na lang ang race ng humanity. Pero hindi po. Nagkaroon pa rin siya ng habag sa mga tao. Wow, congratulations, beauty and style. Wow, God is good. Yes, meron din po sa gabi, 7 p.m., 7 a.m. and 7 p.m. Mag-join kayo sa group chat para alam niyo po ang atin pong mga updates and schedules. God bless you, beautiful. So, ang Genesis chapter 6 po ay pagpapaalala sa atin that God's judgment is never without mercy. And God's mercy always begins with obedience. Yan, nakita nyo na po? Nakita nyo na yung pinace ko? Okay, bros, Jay, God bless. Wala. Wala pa din. Ayun na, nakita na ni Bert. So, yan, ipipin na lang po nila. Thank you, moderators. God bless you. Okay, so, short background dito sa Genesis chapter 6. So, by this time po, basahin ko lang dito sa Bible. Earth was no longer the perfect paradise that God had intended during this time. It is frightening to see how quickly all humanity forgot about God. Nakalimot na sila sa Lord. Incredibly, in all the world, only one man and his family still worship God. That man was Noah. Because of his faithfulness and obedience, God saved him and his family from a vast flood that destroyed every other human being on earth. This section shows us how God hates sin and judges those who enjoy it. Ulitin ko lang po ang pinagkaiba nating mga Kristiyano or mga believers to unbelievers. Shout out po sa inyong family, beautiful. So, hindi ibig sabihin na tayo ay Kristiyano ay hindi na po tayo magkakasala sa mundong ito. Because this world is a corrupt world. Okay? At punong-puno talaga ng kasalanan. Punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng wickedness. Pero ang kaibahan natin from other people na hindi naniniwala, na hindi pa nakakakilala kay Lord, tayo, we have conviction. Na kapag tayo ay nagkasala, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa Diyos. Kaso yung mga unbelievers, what they are doing, nagkasala sila and they are enjoying their sin. They are enjoying their sin. Tayo kasi hindi tayo masaya kapag nakagawa tayo ng kasalanan eh. 'Di ba? Babagabagin tayo ng konsensya natin, ng guilt natin. Kapag tayo ay gumawa ng kasalanan, hindi ka makakatulog ng maayos. Pero yung mga unbelievers, yes, ginagawa na nilang habit, 'di ba? So, ine-enjoy na nila, sinasabuhay na nila yung kasalanan na kanilang ginagawa.
So yun po ang kaibahan natin, mga lingkod at mga naniniwala sa ating pong Panginoon. Hindi pa uso last noon pa, so sa hindi nila, hindi pa naman. I mean, class is a sin, no, during that time. Kasi, pero ang utos kasi sa kanila is magparami. At wala pa doon, wala pang, I mean, they are, polygamous ba tawag doon? Polygamous. Yeah, so pwede sila mag-asawa ng marami, ganyan. Polygamous. Yeah, sin becomes their lifestyle. And this is so wicked in the eyes of God. So by this time, mga kapatid, dito, para lang may alam tayo sa insight at background, during the flood, the great flood, no, ang kasalanan dito ay hindi na po tinatago. Okay? Hindi tinatago. It was celebrated. Pinagdiriwang po nila ang kasalanan. So violence filled the earth, and every inclination, yung mga kasamaan, mga hindi matutuwid na ginagawa of the human heart lean toward evil. Still, God did not destroy without warning. He revealed His plan to one man, to Noah. Ang galing ng Lord, no? Kasi may babala pa rin nangyari. Hindi biglang whoops, di ba? Parang shh, tapos wala na mga tao. Hindi agad niya dinestroy. May warning. So, this chapter po ng Genesis chapter 6 reveals a God who is holy enough to judge and gracious enough to save. Okay? He is so gracious that He can save you. Gusto ng Lord maligtas ka. Kaya nga sa merong mga warnings muna eh. Bago magkaroon ng judgment, maraming mga warning ang Panginoon. Bago ka paluin ng Panginoon, marami siyang ipapadalang mga tao para i-remind ka. And maybe, this live stream is one of those warnings. Itigil mo na yung kasalanang ginagawa mo. Huwag mo nang hintayin na paluin ka ng Panginoon bago ka sumunod sa Kanya. Aware ang lahat. Yes, but they ignored it. They ignored that warning. Okay? They ignore that warning. Alam niyo mga kapatid, do not ignore the warning signs of God. Do not ignore the warning signs of God. Wala ganun pa rin ang buhay nila eh. Pinagpatuloy nila ang kasamaan kahit na ilang beses na nilang narinig. At nakita nila si Noah na gumagawa ng arko. At habang si Noah ay gumagawa ng malaking arko, sila naman ay busy saan? Sa kamunduhan. Sila ay busy sa kanilang pagsa-celebrate ng mga kasalanan. Wala na silang takot sa Diyos. They are blinded, totoo, by their pleasures. By pleasures. So, yeah. Point number 1. Yeah, pinagtatawanan si Noah. Tama. Point number 1. A corrupt world forces a divine decision. Masyado ng corrupt. Masyado ng wicked ang mga tao. Genesis chapter 6 verse 11. Sabi doon, 11 to 12. Now God saw that the earth had become corrupt and was filled of violence. God observed all this corruption in the world, for everyone on earth was corrupt. Grabe. For everyone on earth was corrupt. Nakakatakot naman ng panahon ni Noah. 'Di ba? Napakasama ng mga tao. Number 1, a corrupt world forces a divine decision. Hindi po ulit nag-flash. Sobrang gulo. Sobrang sama ng mga tao.
Sige, pasulat na lang po. A corrupt world forces a divine decision. A corrupt world forces a divine decision. So God's judgment did not come suddenly or unfairly. Okay? Hindi biglaan yung judgment ng Lord, itong great flood na ito. Ito po ay dumating after persistent rebellion. Kapag tayo po ay kinokorek na at binababalaan na at hindi ka nakinig, ang susunod nito ay kapahamakan na. Alam niyo po, God is so patient. God is so patient. But patience has a purpose. May purpose ang Lord. To lead people to repentance. Kaya patient ang Lord. Kaya siya gracious and merciful. Kaya hindi niya agad ginajudge ang mga tao. Kasi gusto niya na itong mga taong ito ay manumbalik sa Kanya. But another character of God na nakakalimutan natin, yes, God is a God of love, but also, He is a just God. He is a just God. Makatarungan ng Diyos. Mga kapatid, yes, He is slow to anger, ang Panginoon. He is slow to anger. Pero pag dumating yung pagkakataon na nasagad na ang Panginoon, wala kang takas. Kailangan mong harapin ang judgment na iyon. Kaya ngayon, na naririnig mo pa tong tinig na to, ito po ay mercy and grace ng Lord. Ito po ay warning ng Lord. Turn away from your wicked ways. Turn away from your sin. Repent, for the kingdom of God is near. Repent, for the kingdom of God is near. Amen. Sino dito ang handang magsuko ng buhay sa Diyos? Hindi ito para takutin po tayong lahat. Hindi ito para takutin, magsisi ka na kasi may mangyayari sa'yo pag hindi ka nagsisi. Hindi po. Kaya ka magsisisi kasi nakita mo at naunawaan mo ang pagmamahal ng Diyos. God offered and sacrificed Himself because of His love for you and for me and for all of us. Hindi takot ang magmumove sa atin for us to surrender our lives to Him. No. It's because of our love. Okay? Dahil mahal natin ang Panginoon. So again, God is patient, but patience has a purpose, and that is to lead people to repentance. Para magsisi ang mga tao, para manumbalik sa Panginoon. When sin becomes normal, judgment becomes necessary. When sin becomes normal, judgment becomes necessary. And again, the judgment of God is not just to punish you, but to teach you. Gusto kasi ng Lord maitama ka eh. Di ba mga magulang, nung unang panahon, pinapalo ang kanilang mga anak? Disiplina. Ako, laking palo rin ako. Di ba? At ngayon, na-appreciate ko yun kasi na-appreciate ko yun yung pagpapalo sa akin ng magulang kasi takot ako sa kanila. Thank you po, Joshua. God bless you. When sin becomes normal, judgment becomes necessary. Actually, depende naman. Pero, alam nyo ba na biblical ang pagpalo? Siyempre yung palo na disiplina, hindi yung palong bugbog, di ba? Yes, ako po, I would suggest
na meron pong pagpapalo, pero right after ng pagpapalo ay pagpapaliwanag. Ako, suggestion ko lang yon. Baka ipa-barangay nyo ako. Ako, barangay kagawad ako. Yung palo na ano lang, sakto lang. Okay? Wag naman yung sobra-sobra, di ba? Pagpapalong may pagpapala. Ganon. Yung kahit ganito lang, sa kamay, di ba? Simple lang. Oh, mali yan, ginawa mo. Di ba? Wag hagupit. Yung saktong ano lang. Kasi para maunawaan nila na mali yung ginawa nila. Or pwede rin naman yung disiplina na meron kang gagawin sa kanila. For example, face the wall. Yung mga ganon. Yung mararamdaman nila na, ito pala yung cause ng ginawa ko. Okay? Yeah. Yun, ito pala yung cause ng ginawa ko. Ako din di ba? Sino ito yung mga nahagupit? Ng hanger, ng sinturon, ng 2x2. Ayan, as a parent na mamalo ako, pamamalo for teaching. Yes, tama. Ako talagang kung ako lang, I would suggest na, again pagpapalong may pagpapala. Ibig sabihin, i-explain mo kung bakit mo ginawa yun, di ba? Kung bakit mo sila pinalo. Kasi mali ang ginawa mo. Huwag masyadong i-spoiled ang mga bata. Sabi, di ba, train up a child in the way they should go. Para pag lumaki na sila, when they grow old, they will not depart from it. Ayun, pinaluhod sa asin, di ba? Pinaluhod sa munggo. Ang sakit nun. Oo, di ba? O, yun, pwede yun. O, paluin mo yung bibig mo. Ganon. So, when sin becomes normal, judgment becomes necessary. Ako din, never din ako nagkaroon ng hatred. Siguro nung bata ako, galit ako noon kasi pinalo ka, di ba? Naalala ko nga dati, parang pinalabas ata ako noon. Bata pa ako noon kumakain ako, tapos umiiyak ako noon. Alam mo yung parang pag umiiyak ka, ewan ko kung ano nangyari noon Siyempre, iiyak ka. So, pinalabas ako ng pintuan. Sa labas ako, umiiyak ako noon. Kumakain sila. Tapos, sa kagustuhan kong tumigil yung iyak ko, pinigilan ko. Pero di ba pag bata ka, pag pinipigilan mo yung iyak mo, humihikbi ka. Ganun ka. Pag sobrang pigil, parang humihikbi ka ng gano'n. Tapos pinapasok ulit ako ng bahay. Tapos di ko mapigilan yung paghikbi. Hindi ka makahinga minsan. Diba? Good old days. Title is When God Decides to Start Again. Yun. Pero masarap paluin kasi bata. Totoo. Yung mga laking palo, hindi sensitive. Sa totoo lang, di ba? Hindi masyadong sensitive. Tsaka parang malakas ang malakas. Na-train no? Parang military training. Ewan ko, sa panahon ngayon, parang, sorry. Sa panahon ngayon, parang, dati naman hindi uso yung mga no? Hindi uso yung mga mental challenges. Pero hindi ko ini-invalidate sa panahon ngayon, ha. Ang point ko lang, mas malakas siguro yung mental state ng mga trentahin ngayon, no? Mas malakas yung mental state ng mga talaga sa disiplina ng magulang. Sa kasi, parang feeling ko siguro na-spoil, hindi masyadong natutukan, nakaharap sa tablet and all. Parang humina ata yung nila, yung emotional capacity. Hindi naman ako expert sa psychology, pero pansin ko lang 'yon, observation ko lang 'yon. Observation ko lang. Yung parang konting problema na para sa atin, yan lang, pero sa kanila malaki na 'yon. And we don't invalidate that. 'Di ba? Kasi tayo parang kaya natin 'yon. Pero sila ngayon, hindi nila kaya. Okay? Ganon.
But we are still praying and rooting for this generation. Kaya nga, gusto kong magkaroon ng youth group chat, young people group chat sa atin sa community. Dahil gusto kong i-train ang mga susunod na kabataan. I want to train the next generation. Yung mga young people. Kaya kung kayo ay kabataan, sino mga kabataan dito, kaway-kaway, gagawa ako ng group chat para sa atin. Okay? I wanna train you. I wanna mentor you. I wanna disciple these young people. Gusto ko silang tutukan. Kaya kung may mga anak kayo, isama natin. Sama natin. Di ba may mga magulang na meron pong sakit ng ulo, ang mga anak? At nangyayari talaga yon. Kapag walang guidance ang act, walang guidance ang act, papariw talaga. Kaya kailangan someone who will, who will oversee them. Isip bata pas, pusong bata. Ako din, lahat ng mga trentahin, pusong bata tayo. Pusong kabataan. Alam niyo, feeling ko, hindi na ako tumanda after ko mag-23. Parang feeling ko, 23 pa rin ako forever. Ganun yung pakiramdam ko. Kahit 32 na ako ngayon, 23 pa rin yung pakiramdam ko. Okay? Hindi ako aalis sa 20. Sabay follow. Forever. 18 kahit 32, sabi ni Vern. 12 years old, grabe naman. Yeah, God bless Papa Jepoy. God bless mo. Ate Rose. Sige po. RYBNX. Oo, forever lang tayo. Alam nyo, aminin nyo man sa hindi, kahit gaano tayo tumanda, meron pa rin child within us. Diba? Ano ba na? Ayan, okay na? Hello po, Ate Jen! Good morning! Wala? Wala. Okay. So, wait lang. Ayan, okay na. Binunod ko lang. Wala pa rin? Okay na. Ayun, okay na. Praise God. Ate Jen, good morning po. Yes po. Ate Jen, i-upload ko sa YouTube lahat. Para mabalikan nyo po. So yun, sabi ko kanina, aminin nyo man at sa hindi, okay, lahat tayo merong child within us. Sige po, Ate Jen. Thank you po. God bless you. Salamat, Ate Jen. So yun, meron parang batang naglalaro pa rin sa puso natin. 'Di ba? Aminin nyo man at sa hindi, sometimes naghahanap pa rin tayo ng parang, we want to play. Parang ganon. We want to play. Kaso syempre, may mga responsibilidad, meron ka mga obligasyon sa buhay, pero there's an inner child within all of us. 'Di ba? Na gusto mong mag-enjoy. Gusto mong mag-enjoy. Yun nga lang, yung enjoyment natin kasi, nagbabago-bago yan eh. 'Di ba? Dati ang gusto mo, mga laruan. Ngayon, dati gusto mo mga beach. Gusto mo sa mga mag-swimming. 'Di ba? Nagbabago-bago ngayon. Gusto mo na sa mga nature, mamundok and all. Nagbabago pa uli yan. Kahit nga ang panlasa, nagbabago eh. Dati ayoko sa atay. Ayoko ng gulay. Ngayon, gusto ko na. Hinahanap-hanap ko na siya. 'Di ba? Tama, Ate Jen, 'di ba? Meron tayong child heart. Magbabago lang yung enjoyment mo, pero deep within you, meron pa rin. Tama, hindi childish ha, mga kapatid. Iba ang pagiging childlike at sa pagiging childish. Kapag childish ka, yung ugaling bata hanggang ngayon, paglaki mo, ganun ka pa rin. Nagtatantrums ka pa rin, di ba? Yung mga bata. Pero dapat, meron tayong childlike
na ugali. Yung mga magagandang katangian ng bata. 'Di ba? Very innocent. Tapos ang mga bata, 'di ba? Napakadaling magpatawad. Meron ba kayong bata na nakita na sobrang nagtanim ng galit? Parang wala, 'di ba? Nag-aaway lang yan sa laro, bukas okay na uli yan. 'Di ba? Ganun yung mga bata eh. They are easy for them to release forgiveness. Kaya magkaroon tayo ng childlike character. Lollipop lang katapat, 'di ba? Ganun ang mga bata. Sarap maging bata. Walang responsibilidad. Oo, 'di ba? Tama. Ano ang most memorable? Sige nga, ano ang most memorable moment nyo nung kabataan, nung bata kayo? Yung mga hindi nyo makakalimutan. Oo, no? Pag bata ka, wala ka talaga iba iniisip eh. Hindi mo pa problemahin yung mga bills and all. Nakakatawa si araw-araw na lang talaga. Nagpoop sa school. Maligo sa ulan. Bukid. Oo, naglalaro kami sa nagtatumbling kami sa dayami. Maligo sa ulan. Grabe naman. Ay, sama-sama kayo naglalaro sa bukid, patintero. Sinugod ko kaaway ko when I was in grade 6. Yung ilog talaga. Nakatabi si Crush. Wow. Nakakatuwa. Ang dami Totoo pala sinasabi ng matanda, enjoy mo ang kabataan mo, pagtanda mo malalaman mo ang buhay. Totoo. Nako, talaga. Totoo yan. Mga larong kalsada, nag-slide sa kanal. Sumakay ng kalabaw. At kariton, maglaro maghapon. Oo, di ba? Talagang mangangamoy araw ka talaga eh. Mangangamoy pawis ka. Ang saya ng mga alaala. Kumain, maglaro, matulog. Sino dito pinapatulog ng magulang pag tanghali after kumain ng lunch? Di ba papatulogin ka ng hapon para tumangkad ka? Tapos, natatawa ako dati. Tumatakas pa ako noon. Tapos alam yung ginagawa ko? Ang nakakatawa, yun, parang babantayan mo pa yung sarili mo. Tapos, babantayan ka rin ng magulang mo. Tapos, papakiramdaman mo kung nandyan pa ba sila. Walang maglalaro kapag hindi ka natulog. Nagpapanggap na tulog. Tapos, di ba magpapanggap kang tulog. Tapos, kung nagigising ka, yung mata mo na nakaganon, gaganyan ka pa. Nakakatawa. Yung mata mo, yung parang, parang bagong gising ka, singkit-singkitan ka pa, para hindi ka mapalo ng magulang mo. Ganyan tayo dati, mga trentahin. Okay? Mga batang 90s. Grabe. Masakit sa ulo yung pikit-pikitan. Grabe naman sila, si Wina Lee, no? Ay, saludo ako dyan sa mga tao na, alam mo yun, wala silang masyadong childhood experience or memories. Kasi, meron talaga mga bata na laking responsibilidad agad. Pero for sure, meron din kayong mga moments na nakikipaglaro, di ba? Kahit papano, hinahanap-hanap nyo. Oo, di ba? Alam nyo, bahay namin dati parang pawid ba yun? Yung parang sa mga bahay kubo, pawid lang yung bahay namin dati. Oo, ako nakakatulog talaga pag nagtutulog-tulugan. Ako minsan nagtutulog-tulugan tapos talagang hindi mo kaya matulog, may mga times. Tapos pag may sakit ka, anong pinapakain sa'yo pag may sakit ka? Royal tsaka Skyflakes. Ewan ko kung ako lang. Royal tsaka Skyflakes. Ganon. Hindi ko alam kung bakit. Kayo rin ba? Royal tsaka Skyflakes? Diba? Bakit kaya? Bakit ganon?
Hala, pare-pareho tayo ng magulang. Kanino galing yan? Kanino galing yung kaisipan na yan? Na royal tsaka biskuit yung ipapakain sa atin. Kay Emat Adan pa galing yan. Wow. Sana lugaw at aros kaldo, di ba? Nakakatawa yung Royal tsaka Skyflakes. Kailan ba naging partner yung dalawa na yun? Orange tawag doon. Oo, orange to. Gusto ko lugaw. Totoo! Totoo yun, Shell. Minsan gusto ko magkalagnat para makainom ng Royal. Saka makakain ng Skyflakes. Hala, pare-pareho tayo talaga ng kinalakihan, no? Pero aminin, gumagaling talaga tayo. Tapos, alam niyo yung ano nga yun? Tempra, yung iba-ibang kulay na gamot. Tempra ba yun? Tempra for kids. Tapos yung tutunawin mo sa tubig. Ginagawa niyo ba yun? Tempra nga ba yun? Yung iba-ibang kulay. Aspilet! Yes! Aspilet! Hala, ngayon ko lang na ano na yun. Nakakamiss! Aspilet! May aspilet pa ba ngayon? Yung tinutunaw sa kutsara, tapos ipapainom sa mga bata. Parang wala na ako nakikitang aspilet ngayon. Meron pa. Hindi ko na alam. Aspilet. Nostalgic. Ate Jen, naabutan mo yun, yung aspilet? Kidilets. Meron pa kaya nun? Brand ng aspirin. Mamaya bibili ako kain. Nakakatawa. Ito na tayo doon. Oo, no? Nakakamiss. Nakakamiss maging bata. Bawal na yun sa bata ngayon. Bawal na. Effective sa atin yun na bakit pinagbawal? Nakakatawa. Ang daming mga karanasan. And those memories will always live sa ating mga buhay. Na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Bakit ba tayo napunta dyan sa mga bata? Oo nga po, Ate Jen, no? Sobra. Nakakamiss talaga. Okay, going back. Noon nangarap ka lang pero si Lord tinupad lahat. Pero alam nyo, totoo yan. Doon mo mapapatunayan that God is so faithful. Because your dreams when you were a kid, yung mga pinapanalangin mo lang dati, ngayon hawak kamay mo na. Yung pangarap mo na makapuntang ibang bansa, yung pangarap mo makapagtrabaho, yung pangarap mo na kahit papaano ay mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Amen. God is so faithful. Siya talaga ang magtatawid sa atin. At alam mo, hindi habang buhay nandyan ka sa sitwasyon mo na yan. Hindi habang buhay. Okay? So may mga times lang talaga na kailangan mong dumaan dyan. Kailangan. Pero, hindi ka habang buhay nandyan. Magtiwala ka sa Lord. Suko mo lahat sa Kanya. We believe na napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Number 1, a corrupt world forces a divine decision. So we must never confuse God's patience with His approval. Silence from heaven does not mean agreement. Okay? Ang ganda nun. Silence from heaven does not mean agreement. Does not mean agreement. Hindi ibig sabihin na tahimik ang langit ay umaagree na siya kasi walang nangyayari sa'yo. Kapag alam mong mali ang ginagawa mo, itigil mo na. Kahit ngayon, na parang wala naman nangyayari, wala naman nangyayari sa akin, okay pa rin to, pagpapatuloy ka pa rin. Huwag mong hintayin, okay, ang disiplina ng Panginoon sa'yo. Kasi masakit yun. May exposure, may expose ka. God's patience delays judgment, but holiness eventually demands it. God's patience delays judgment, but holiness
holiness eventually demands it. Yan. Nakikita niyo po or hindi? Yung pinipaste ko? Hindi pa rin. Sige, nadahan-dahanin ko na lang. God's patience delays judgment, but holiness eventually demands it. Wala pa po number 2. Ngayon pa lang. So, number 2. Number 2, favor is found by those who walk differently. Ay, teka lang, mali pala. Favor is found by those who walk differently. Yan. Sa mga taong pinipili nila na lumakad ng may kaibahan. Genesis chapter 6 verse 8. Genesis 6 verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. But Noah found favor in the eyes of the Lord. One sentence, one man, one difference. Sa dinami-dami ng mga tao na gumagawa ng kasamaan, they are so wicked during that time, during those times nila Noah. Noah stood out. Noah stood out. Okay? Actually, he was, parang, sabi ko sa iyo, drunkard siya eh. No? Drunkard siya. Pero alam nyo, sa kabila ng yon, naging faithful pa rin siya sa Lord. Naging faithful pa rin siya sa Lord. While the world followed corruption, Noah followed God. Sa panahon ngayon na parang uso ang korupsyon, sa panahon ngayon na pasama ng pasama ang mga tao, lumakad ka ng may kaibahan. Lumakad ka ng may kaibahan. Hindi ka makikisama sa mga ginagawa ng mga tao na nasa paligid mo. Makikisama ka sa kanila, yes. Pero, you will walk differently because you follow God. We do not follow this world. Amen? Ang sinusunod natin ay ang atin pong Panginoon. Where God leads us, we follow and we obey. Let us follow God. Let us follow Jesus. No turning back. Sabihin nyo nga dyan sa live comment, no turning back. Okay? Sabi sa kanta, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Okay? Wala na tayong pagtalikod. We have decided to follow Him. Alam nyo po, favor is not random. Favor is not random. Alam nyo ang pabor ng Panginoon, may ni-notes ako nun eh. Teka lang, hahanapin ko lang. Maganda yung notes ko doon. Matagal na yun, pero gusto kong hanapin. Ewan ko kung saan ko to na basta parang ninote ko siya somewhere. Ko na lang. Hindi ko makita sa notes ko ngayon eh. Pero alam niyo ang pabor ng atin pong Panginoon, if I may recall, ang pabor ng atin pong Panginoon ay para sa mga tao na tapat na sumusunod po sa Kanya. Ito yung pagkakataon na napakarami nyo naman. For example ay sa trabaho. Marami kayong nag-a-apply.
Marami kayong nag-a-apply. Yung mga kasamahan mo, magagaling, galing sa mga prominenteng mga colleges and universities. Tapos ikaw, nandoon ka lang. Simple. Ikaw ay nagtapos sa inyong paaralan. Okay? Sa inyong probinsya or what. Hindi ka galing sa isang private school or private college or university. Pero pag nasa iyo ang pabor ng Panginoon, ikaw ang matatanggap sa trabaho na yun. Ganun po ang pabor ng Panginoon. Okay? Ganun ang pabor ng Diyos. Na kahit akalain mo, kahit hindi mo akalain na mangyayari siya. Okay? Ganun. If God's favor is in you, can I just pray for you? Lord, in the name of Jesus, I declare favor upon favor. Let the favor of God and let the favor of men overflow and be with us, manifest in the lives of these people. Papaboran mo ang mga taong ito, Panginoon. Hallelujah. Kung paano mo pinaboran si Noah, Lord, sa dinami-dami ng mga masasamang tao na nakapaligid sa Kanya, siya ang nakita mo. Bakit? Dahil sumusunod siya sa'yo. Nag-o-obey siya sa'yo. And Lord, as we obey you and as we follow you, Lord, today, let your favor be upon your people. Let your favor, Lord, na kahit maraming tao ang mas magaling, mas maraming tao ang mas talentado, mas maraming tao, Panginoon, ang qualified, Lord, kesa sa amin. But if your favor is upon us, Lord God, kami pa rin, Panginoon, ang mapipili. Kami pa rin ang mapopromote. Kami pa rin ang mapagpapala because your favor is upon us in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo na yung favor ng tao, yung favor ng mga boss, ng employer, ng mga employers ng mga taong ito, yung favor ng mga matataas sa kanila, Panginoon, makikita ang kaibahan ng mga taong ito because we will walk differently, Lord. We will walk differently in Jesus' name. Kung para sa amin, ang the best, Lord God, ibibigay mo yun sa amin in Jesus' name. Maraming salamat. Thank you for your favor in us. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. God bless, God bless. Tama. God does not call the qualified, but He qualifies those He has called. Yeah, kaya nag-stand out talaga si Noah. While the world followed corruption, he followed God. You don't need to follow the crowd. Okay? You don't need to follow the crowd to be accepted by God. Sometimes, righteousness means walking alone. Sometimes, si Noah mag-isa lang siya. He found favor in the eyes of God kahit mag-isa lang siya. Hindi mo kailangan na ma-meet yung standard ng mundong to. Okay? Hindi mo kailangan. This world is such a corrupt world. God bless you, Chester. You're here. Welcome. Yes, sometimes righteousness means walking alone. Pag mag-isa ka na lang ba, magpapatuloy ka pa rin? Dapat kahit mag-isa ka, magpatuloy ka pa rin. Hindi palaging majority ang tama. Pero sa mundo natin ngayon, di ba, kapag mas marami, akala nila tama. Akala nila normal na lang. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Majority ang sumisigaw kay Jesus during that time. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Majority of the people, they are shouting, crucify Him! Crucify Him! God bless you, Chester. So tayo sa atin din, hindi porket ginagawa ng karamihan ay tama. Hindi porket ginagawa ng majority, yun na yung susundin natin. Sometimes, we need to walk alone.
And sometimes, alam nyo, it cost our relationship with other people. May mga tao kang kailangang i-let go. Yung mga tao na alam mo na hindi nakakapag-contribute sa growth mo. Yung mga tao na pakiramdam mo ay hinihila ka pababa. O mga tao na parang hinihila ka palayo sa Panginoon. Choose your circle. So favor follows faithfulness, not popularity. Okay? Favor follows faithfulness, not popularity. Habang ikaw ay pinapaboran ng Panginoon, manatili kang tapat sa Kanya. Hindi yung pinapaboran ka, parang lumalaki na yung ulo mo. Pinapaboran ako ni Lord. All glory to me, etc. Mali. Habang pinapaboran ka ng Diyos, magpakumbaba ka lalo. Wag kang aasta na parang, wag kang aasta na nagmamataas ka. Amen? Wag kang aasta na nagmamataas ka. Kaya ka pinagpala kasi pinaboran ka. Pinaboran ka ng Diyos. Okay? Not popularity. And number 3 and the last. Number 3. Psalm chapter 2 verse 4. Yes, Chester. Yeah. Number 3. God separates before He saves. God separates before He saves. Genesis chapter 6 verse 18, sabi doon, "But I will establish my covenant with you." But I will establish my covenant with you. Bago dumating po ang pagbaha, God made a covenant. Before salvation happened, separation was required. Alam niyo po yung arko? Hindi lamang po ito lugar, hindi lamang po ito instrumento ng Diyos para protektahan ng pamilya ni Noah. Alam niyo ang ibig sabihin ng arko? It was a place of distinction. It was a place of distinction na sineparate ng Panginoon ang mga wicked na tao at kay Noah na nakita niya itong tao na ito ay sumusunod sa akin. Kaya siya nakasumpong ng favor ng Lord. At alam niyo po ba yung favor ng Lord na yon? It is contagious. Bakit? Because of that favor, itong pamilya ni Noah, siguro sabihin na natin itong pamilya ni Noah may mga nagagawa rin kasalanan di ba? Maybe. Kasi sinabi dito si Noah lang He found favor Maaari yung ibang pamilya ni Noah dito. Pero, because of that favor, parang naging umbrella si Noah at kinover niya yung pamilya niya. Mga magulang, ano ang gusto nyo na maranasan ng inyong mga anak? If you want them to be favored by God, ikaw muna ang mag-ayos ng buhay mo. Sumunod ka sa Panginoon. Kasi kung ano ang lalakaran ng mga anak mo, malaking factor doon yung daang nilakaran mo. Malaking factor yung daang nilakaran mo. So if you want your children and their children's children and their children's children's children na talagang magkaroon ng blessed na buhay, pinaburang buhay ng Diyos, magsimula sa iyo. Ayusin mo yung buhay mo. Magpaayos ka ng buhay sa Diyos. Okay? Magkaroon ng kaibahan yung buhay mo. Magkaroon ng distinction yung buhay mo. Deliverance
always, sabi dito, God always separates what He intends to preserve. Okay, again. God always separates what He intends to preserve. Genesis 6:18 yung kaninang verse. But I will establish my covenant with you. Ito wala, ito verse. God always separates what He intends to preserve. So, ang deliverance po ng Lord, it often requires separation from sin, from compromise, and destructions. Ito, tandaan nyo. God cannot save what refuses to leave the flood. Paano ililigtas ng Diyos ang mga tao na gustong manatili sa baha? O parang in other words, paano ililigtas ng Diyos ang mga tao na gustong manatili sa kasalanan? God cannot save what refuses to leave the flood. Baka ayaw mo pa talagang magsuko ng buhay sa Diyos. Baka ina-enjoy mo pa yung kasalanan. Kaya hanggang ngayon, di ba? Yan pa rin. Same cycle ng buhay mo ang nangyayari. Paulit-ulit. Gusto mong magkaroon ng kaibahan ng buhay mo? Okay, umalis ka na dyan sa baha na yan. Umalis ka na dyan sa kumunoy ng kasalanan. Alisan mo na yung baha na yan. Sumampa ka sa arko. Amen? Sino ba ang arko natin? Si Lord. Siya ang kaligtasan natin eh. He is our protection. So God saves what He separates and separates what He saves. God saves what He separates and separates what He saves. Amen. Amen. Ilang beses ka nang inihiwalay ng Diyos. Alam mo, magpasalamat ka sa mga taong nawala sa buhay mo ngayon noong 2025. Magpasalamat ka doon sa mga sitwasyon na inalisan mo. Magpasalamat ka doon sa mga bagay na kinalimutan mo, mga tao na tinalikuran mo, mga taong inalis sa'yo. Sinave ka lang ni Lord. Okay? Sinave ka lang ni Lord. Kasi gusto ka niyang iligtas. Gusto ka niyang protektahan. Gusto niyang magkaroon ka ng distinction. Okay? So, God separates before He saves. Kaya pala, no? Ngayon natin na-realize na, kaya pala nawala sa akin kasi gusto kong iligtas ni Lord. Kaya pala nangyari yun. Kasi, ilalapit ako ni Lord sa Kanya. Kasi minsan, alam mo, nagiging hadlang yung mga bagay o mga tao sa paglapit natin sa Panginoon. Minsan, nahahadlangan tayo eh. Kasi mas mahalaga pa sila kaysa sa Diyos. Minsan, mas mahalaga pa yung mga tao na yun kaysa kay Lord. Mas nabibigyan mo ng importansya yung mga tao na yun, mga bagay na yung sitwasyon na yun kaysa sa Lord. Buti na lang nawala. Sabihin nyo nga, buti na lang nawala. Buti na lang. Diba? Buti na lang tinanggal ni Lord. At sa bawat nawawala, at sa bawat tinatanggal, may pinapalit ang Diyos na mas maganda at mas dakila. Amen. Yun. Praise God. Buti na lang. Tama Ate Fel. Amen. God bless you, Yuki. Tama.
So for our conclusion sa Genesis chapter 6, ang Genesis chapter 6 po ay tinuruan tayo, it teaches us, number 1, conclusion, God eventually acts against corruption. Kapag may wickedness, kumikilos agad si Lord. Okay? So hindi yan pinapawalang bahala. Pangalawa, God notices faithful obedience. Alam nyo, nakikita ka ni Lord. Okay? Nakikita ka ni Lord. Alam ng Panginoon yan lahat ng ginagawa mo, yung pagsasakripisyo mo, yung pag-obey mo sa Kanya, yung pagsunod mo sa Kanya. Nanonotice niya yan. Okay? Number 1, God eventually acts. Umaakto agad siya against corruption. God eventually acts against corruption. Number 2, God notices faithful obedience. God notices faithful obedience. And number 3, God prepares salvation before judgment. God prepares salvation before judgment. Parang ano yan yung arko, parang ang ibig niyang sabihin, I will not destroy without first providing a way. No? Yung arko, ito yung parang sinasabi ng Lord sa atin, I will not destroy without first providing a way. Tingnan nyo ang kabutihan ng Lord. Meron nakahanda si Lord na arko, 'di ba? May nakahandang arko para doon sa pamilya ni Noah. So before judgment, God is so merciful. Nakahanda na yung magliligtas sa kanila. Amen? At sa ating lahat, bago pa tayo mapunta dito sa live stream na to, bago pa tayo magsuko ng buhay sa Panginoon, meron ng isa na naghanda ng ating daan papunta sa kaligtasan. At yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Kung dati sa panahon ni Noah, arko ang nagligtas sa kanila doon sa pagbaha, sa atin ngayon, that way now has a name. And that name is Jesus Christ. Amen? Jesus is the way, the truth, and the life. Siya po ang naging daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dati arko, but in our time now, it has a name and His name is Jesus. His name is Jesus. Purihin po ang Panginoon. Si Jesus na ang nagligtas sa atin. Ngayon tayo mayroong kaligtasan because of Him. Just as there was only one ark, isang arko lang ang meron ng panahon ni Noah. Sa panahon natin ngayon, there is only one Savior. Isang tagapagligtas ang meron tayo. The door is so open to us, but the choice to enter is personal. Number 1 sa conclusion, God eventually acts against corruption. God eventually acts against corruption. Amen? The door is open, but the choice to enter is personal. Kapatid, papasok ka ba sa pintuan ng kaligtasan? Naghihintay lamang po si Jesus na magsuko ka ng buhay sa Kanya. Bilang pagtatapos po, judgment may cleanse the earth, but grace preserves the future. Punong-puno ng biyaya ang Panginoon. Punong-puno ng biyaya ang Diyos. Maniwala ka, ipe-preserve niya ang buhay mo. God will preserve you. Judgment may cleanse the earth, but grace preserves the future. Your future is safe and secured in the gracious hands of God. In Jesus' name, Amen. Amen. May pagliligtas. Number 1 sa Genesis 6 ay, a corrupt world forces a divine decision.
a corrupt world faces a divine decision. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nawa po ay marami tayong natutunan at na-bless po tayo sa devotion po natin ngayong umaga. Don't worry po, I'll upload everything in our YouTube channel, YT channel. Yan po. Yung mga kaibigan ko sa likod tulog pa. Ang ganda ng Genesis chapter 6. Amen. Marami tayong matututunan. Thank you and praise God. Amen. Every day po, yes. I would like to encourage all of you to join our group chat. Mag-join po tayo ng atin pong FB community. Okay? Para po updated tayo sa lahat ng mga happenings natin na ginagawa dito sa atin pong live stream. Okay? Do not forget to join our group chat. Okay? So, yun po. Mag-pray muna po tayo before we end our morning devotion. Amen. Talaga. Sabi ni Ate Ana, kahit nilalakad niya. Grabe naman. Don't forget your personal devotion, ha? Mga kapatid, basa-basa ng Bible. Kailangan, ito ang goal natin. Matapos ang Bible ngayong 2026. Okay? Ngayong 2026. Maraming mga temptation, maraming mga challenges, but please, magpatuloy tayo. At mag-set up na kayo ng devotion area. Tama. So, praise God po. Tayong lahat ay yumuko at pumikit at tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga katuruan na amin pong napakinggan. Tunay po na napakasarap pag-aralan ng iyong mga salita. Napakasarap na mapaalalahanan, maturuan mo kami, Panginoon, ng ganitong mga bagay upang maging matagumpay po ang paglakad namin bilang isang Kristiyano sa mundong ito. Maraming salamat po for all the teachings, for all the lessons. Salamat sa buhay ni Noah. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng kasamaan ng mundong ito, meron kang mga taong hinahanap. At nawa, matagpuan mo ang buhay ng bawat isa na we are faithfully, Lord, obeying and following you, and may we find favor, Lord, found favor in your eyes. Matagpuan mo kami, Panginoon, na papaboran mo kami, Lord, sa lahat ng mga bagay na gagawin po namin. May we find favor in your eyes in the name of Jesus. Let your favor fall upon these people. May your favor, Lord, manifest upon these people sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Ang kaligtasan ay matatagpuan namin tanging sa iyo lamang, Panginoong Yesus. Kung ginamit mo ang arko noong unang panahon upang maging tagapagligtas ng buhay ni Noah, sa panahon namin ngayon, wala kaming ibang pangalang tatawagin kundi ang pangalang Jesus. Kung gusto mo, ikaw mismo ngayon, kung gusto mong magkaroon ng tunay na kaligtasan, kung gusto mong magkaroon ng tunay na pagbabago, sabayan mo ka sa panalangin ito ng pagsusuko ng buhay sa Diyos. Sabihin mo, declare and confess, buka mo yung bibig mo as you pray. Sabihin mo, Panginoon, inaamin ko po ang aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Baguhin mo ang buhay ko. Paboran mo po ako, Panginoon. I believe in the cross of Calvary. Ikaw ay namatay para sa katubusan ng aking mga kasalanan. Kaya, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Pagharian mo ang buhay ko, iligtas mo ko araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isang nandito. Ngayong araw na ito, paboran mo ang bawat isa, pagpalain mo, pagalingin mo, Panginoon, bigyan mo ng himala, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat po. I declare that we will live and not die to proclaim the wonderful works of the Lord, that there will be no untimely death. I rebuke you, untimely death, spirit of untimely death, spirit of accident, in Jesus' name. Walang mangyayaring masama sa amin sapagkat we are covered by the precious blood of Jesus. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo ang bawat hanap buhay, pagtatrabaho. Bigyan mo kami ng sapat na kalakasan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Bigyan mo ng trabaho ang mga walang trabaho. Pagpalain mo ang mga nangangailangan nito, Lord God. Let there be financial breakthrough in all aspects, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng mga gagawin namin, sa lahat ng mga lakad, errands namin today, Lord, we know that you will always be with us. In Jesus' name.
Salamat, Panginoon, balutan mo ang panalangin ito at selyuhan mo ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Magpatuloy kaming kilalanin ka at maglingkod sa iyo, Panginoon. At mamayang gabi, magkita-kita ulit kami, Panginoon, para po sa pag-aaral ng iyong mga salita. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi at sumigaw ng malakas na Amen, Amen, and Amen. God bless all of us, our families. God bless the Philippines, and God bless all the Filipino people across the world. To God be the glory. Amen.